Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan dahil sa lopsided Game 7 win ng Denver Nuggets kontra sa Clippers kanina ay kasado na ang bakbakan ng Denver Nuggets at ng OKC Thunder sa second round kung saan makikita natin ang MVP matchup ni Nikola Jokic at ni Shai Gilgeous-Alexander, ang top 2 MVP candidates ngayong season and maybe the top 2 sa usapan ng best in the world. Hindi nga binigyan ng magandang challenge ang OKC ng Memphis Grizzlies sa first round. Hindi nga nila kinailangan na gumawa ng mga major adjustments. Posibleng testament nga ito sa galing ng OKC o sadyang hindi lang ganun kagalingan ang Grizzlies. Ganun pa man, isang bagay na tiyak ay mas magpapakita nga ng magandang laban ng Denver Nuggets team na ito kahit na may iniinda na injury sila Aaron Gordon, Michael Porter Jr. at Jamal Murray. Last playoffs nga ay nahirapan ng OKC kay Luka Doncic at nakontrol nito ang pace ng game. At ito nga ang isang bagay na kayang gawin din ni Nikola Jokic na kailangan natin titigan kung paano ba pipigilan ng OKC Thunder. I expect na mahihirapan si Jamal Murray sa series na ito kontra sa mga solid perimeter defenders Lu Dort at Alex Caruso. Kaya naman it's up to Aaron Gordon, Christian Braun at Michael Porter Jr. na mag-step up para sa Nuggets. Habang sa OKC naman ay hindi nga natin napanood ang MVP level of play ni SGA sa first round. Subalit kailangan niya nga ito ipakita kontra sa Nuggets na medyo may hindi kalakasan na depensa lalo na sa pinta. Kayo ba mga kaibigan, ano ba ang prediction nyo sa series na ito? Sino ba sa palagay nyo magwawagi dito? OKC o Denver Nuggets? Ngayon ay tumungo naman tayo sa exit interview ni LeBron James. Bukod nga sa nalaman natin dito na nagtamo siya ng grade 2 MCL injury matapos na magkabangga ang tuhod nila Donte DiVincenzo dahilan kung bakit hindi siya makakapaglaro ng 3 hanggang 5 linggo. Sa interview na ito ay tinanong siya kung ikukumbinsi niya ba si Luka Doncic na pumirma ng contract extension sa Lakers. Ayon kay LeBron ay hindi niya ito trabaho at wala siyang balak na pilitin si Luka na pumirma ng extension dahil hindi na nga daw siya magtatagal pa sa team na ito. 40 years old na nga daw siya at dapat na gumawa si Luka ng desisyon para sa kanyang sarili at hindi ito ibase sa kanya. Ganun pa man ay sana nga daw ay manatili si Luka sa team na ito dahil mahal na mahal umano ito ng mga fans dito, ng kanyang mga teammates at ng Lakers management. So ayun nga po mga kaibigan ng makatotohanan na sagot ni LeBron sa usapin ng extension ni Luka Doncic. Kailangan nga gumawa ng desisyon ni Luka subalit at the same time ay pwede nga siyang sumubok sa free agency at makinig sa alok ng ibang mga teams. Kung umalis man nga si Luka sa Lakers ay si Rob Pelinka ang pinakakawawa dito. Ganun pa man ay hindi nga ito inaasahan at least sa ngayon. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Maraming salamat po sa inyong lahat.